Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. At huwag na din kalimutan mag-subscribe. May multo raw na nagpaparamdam paglagpas ng curfew sa isang dorm sa UP Diliman. Bakit kaya may partikular na oras ang kanyang pagpaparamdam? At paano kaya ito lumala? May ginawa man lang ba sila? At anong klase ng mga pagpaparamdam ba ito? Sabay-sabay natin itong tunghayan at alamin sa ating ka-SB na UP graduate. Ano kaya ang nangyayari tuwing lalagpas na sa curfew ng dorm sa UP Diliman? Kumusta po kayo mga ka-SB? Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating butihing Sir Lancelot at sa lahat ng bumubuo sa inyong team. Salamat po sa linggo-linggong puno ng magagandang kwento na nagsisilbing pampatulog ko na gabi-gabi at pampalipas oras sa tuwing ako'y nagtatrabaho. Ako nga po pala si Rika, 45 anyos na graduate sa kursong Mass Communication sa UP Diliman. Major ko rin po ang pagsusulat. Kaya iniisip ko na rin na parang bahagi ng trabaho ko ang pagbabahagi ng kwentong ito sa inyo. Stage writer po kasi ako kung hindi nyo na itatanong. Pero hindi ko nasasabihin kung saan channel at palabas ako nagsusulat. Pero siguradong wala akong sinusulat na katatakutan o mga paksang may kinalaman dito. Kaya wag nyo po sana akong pagdudahan at husgahan. Sa tanambuhay ko rin, ang karanasan ko lamang sa UP Diliman ang pinaka hindi ko makakalimutan. Dahil ang iba naman ay mga pangkaraniwang pagpaparamdam lamang ng mga anino at malamig na hangin. At ito'y sa mga panandaliang oras lamang. Iba ang dinala sa akin ng naranasan ko noong panahong yun. Karanasang sasalubong pala sa buhay ko bilang isang kolehiyala ng isang universidad. Probinsyana ako. Maraming achievements simula elementary at masasabing matalino sa aming lugar sa Aurora. Hindi naman sa nagbubuhat ng bangko, pero isa na kasi ako sa kilalang estudyante noon sa probinsya dahil laging present sa mga competitions. Kaya rin nagawa kong maipasa ang UPCAT at nakapasok nga sa UP Diliman campus. Kahit malayo, itinuloy ko pa rin para naman malaman ko kung paano mabuhay na mag-isa at tumayo sa sarili kong mga paa. Pero syempre may suporta pa rin ng mga magulang ko. At nagpapasalamat naman ako sa Diyos na may kaya kami. Pero bilang panimula, ang una kong tinuluyan ay ang Kalayaan Residence Hall o mas kilala sa mga taga-UP bilang Kalay. Exclusive yon sa mga freshmen at co-educational. Siyempre freshman ako noon na wala pang alam sa tutungtungang lugar. Wala naman kasi noong Facebook o Google kung saan makakapag-search ka ng mga reviews tungkol sa dorm. Lakas ng loob lamang ang dala ko at malas din na wala man lang akong nakasabay na kaibigan sa Kalay. Ang ilan kasi sa mga kaibigan kong nakapasa ay may mga tirahan na sa Quezon City at ang iba naman ay piniling mag-dorm sa labas ng campus. Hindi pa naman ako sanay sa Maynila noon at 16 anyos pa lamang ako kaya pinili kong manirahan na lamang sa loob. Taong 1994, una akong nakarating doon may 3 araw bago ang enrollment. Bago sa paningin ko ang Kalay, ni hindi kasi kami nakabisita sa UPD bago man lang pumili na matutuluyang dorms. At tipong excited akong tumira doon. Malaki kasi, mataas, na hugis H. Maraming corridors, ang right wing ay para sa lalaki at kaliwa naman ang sa babae. May basement, may second at third floors din. May babae at panglalaking area. May TV, malaking kainan na cafeteria styled at mga area na pang-sports. Sa una wala akong nararamdamang weirdo sa lugar. Umaga kasi ko dumating at hinatid pa ng mga magulang. Nagustuhan naman nila dahil nga maaliwalas raw. Marami kasing puno ang palibot. May malawak na harapan. Nadadaanan ng ruta ng jeep, may bubong at malaki ang entrance. Welcoming pa ang dorm manager, mga resident assistants or RAs
ang mga security personnel at mga senior students. Noong araw na yon hindi muna ako nakalibot. Nag-ayos din muna ako ng gamit, Sir Lancelot. At kasama ko sa kwarto ang isang freshman din katulad ko. Si Jenny. Bagong lipat din siya. 1 linggo bago ako. Taga Cavite lamang kasi siya kaya nakalipat rin agad. At kasya naman kami sa kwarto. Pangdalawahan lang kasi ang dorms doon. Ibig sabihin, solo ko ang kwarto kung uuwi si Jenny tuwing Sabado at Linggo. Natatawa tuloy ako ngayon nang biruin mong isipin ko noon na sasaya ako kapag mag-isa sa kalay. Pero secret muna yon, Sir Lancelot. At hindi naman masikip kumilos sa room. May cabinet at kama na. May mga study tables at lampara pa. At ang kagandahan ay may salamin si Jenny. Sakto sa pag-aayos ko ng muka kung may ganap. Mahilig kasi ko doon, Sir Lancelot. Hindi naman ganun kainit noong bagong pasok ako at nagustuhan ko ring malapit sa unit namin ang mga common CR. Kaso nasa 3rd floor pa kaya iniisip ko na agad ang araw-araw kong pag-akyat at pagbaba doon. Di bale, exercise na rin naman yun, sabi ko sa sarili ko. Madali kong nakasundo si Jenny na siyang sumama sa akin sa paglibot. Ipinaliwanag niya rin sa akin ang mga patakaran dahil nga nauna siya at binilinan din ng manager. Gabi na rin kami nakapagpalibot. Namasyal kasi kami ng pamilya ko pagkatapos akong ihatid at mag-ayos. Kaya hapon na rin ako nakauwi at tuluyan nakapagpaalam sa kanila. Hindi pa ganon kabisi ang kalay noon. Wala pa kasing masyadong estudyante. Halos bilang lang ang mga nasa corridors, sa kainan at sa mga study tables. Kaya tahimik ang paligid na maglibot kami ni Jenny. Doon din nagsimulang magbago ang pakiramdam ko na siyang ipinaramdam rin ni Jenny. Una naming nilibot ang buong 3rd floor at bumungad ang malamlam na ilaw sa corridors. Masikip dahil magkaharapan ang bawat kwarto. Nag-e-echo ang boses sa lugar. Mabigat ang pakiramdam kung ganun katahimik at makakahinga ka ng maluwag kapag nakalagpas ka na rito. Sa 2nd floor naman, tanda kong ganun din at may isang banda sa dulo na parabang may nakaabang sayo. Ni hindi ko kayang tumingin ng diretso habang naglalakad doon. Ramdam din ito ni Jenny na sa palagay ko ay nagtataka rin. Karaniwan din sa 2 palapag ang magkaroon ng mga bintanang tanaw ang malawak na campus. Kaso sa gabi refleksyon mo lang ang makikita. Sabi ni Jenny, wag na wag ko raw papansinin ang mga refleksyon ko sa gabi na talagang ipinagtaka ko. Bilang bagong pasok, bakit ko naman hindi titignan ang aking sarili sa tuwing makikita ko ito? Hindi ko muna tinanong si Jenny hanggang sa bumaba na kami sa 1st floor kung saan medyo lumuwag ang pakiramdam ko. Naroon kasi ang study area at hindi yun mawawalan ng mga tao. Akala ko ayos na. Akala ko na ang pagiging kabado ko sa 3rd at 2nd floors ay matitiis pa dahil sa aura ng 1st floor. Pero dumating kami sa basement na sa hagdan pa lang ay ramdam ko ng pinagpawisan ako. Nagdalawang isip pa kami ni Jenny kaso naisip kong nandun na rin naman kaya lilibutin ko na. Unang bumungad sa akin ang kalawanging salamin. Nakadikit mismo sa dingding sa baba ng hagdan. Napatingin ako doon at mabilis rin akong hinila ni Jenny. Huwag ko raw titignan ang salamin sa gabi. Nang tanungin ko, hindi rin daw niya alam. At sa pagpunta ko sa basement, ramdam ko nang hindi ko kayang tumagal doon. Ni hindi na kami makapagsalita ni Jenny at umakyat na lamang muli pataas. Bukod kasi sa pakislap-kislap na ilaw ay malamig sa basement at parang ang dilim-dilim. Hindi maikakailang naroon ng pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo. Weirdo. Nakakatakot. Inaya na lang din ako ni Jenny na lumabas muna saglit para tignan din ang paligid. At nakahinga naman ako ng maluwag pagkalabas. Pinakita pa sa akin ni Jenny ang mga palaruan, mga corridor sa gilid na maayos naman. Malamig sa labas ng gabing yun, kaya pumasok rin kami agad. At bago tumungtong sa entrance, nilibot ko na ang aking mga mata sa buong building. Hindi ko alam, Sir Lancelot. Pero alam mo yung parang nai-imagine mo na lahat ng mangyayari? Ganun ang pakiramdam ko na parang hindi magiging maganda ang magiging stay ko sa dorm. Kaso wala naman akong magagawa. Nandito na, titiisin ko na lamang. Tsaka imahinasyon lang naman, hindi pa natin alam ang bukas.
Baka naman tinatakot ko lang ang aking sarili. Sabi pa nga ni Jenny, hindi naman ganun nung naglibot siya. Sir Lancelot, ibig bang sabihin ay mas lapitin ako ng mga kababalagan kaysa sa kanya? Pwede po ba yun? Nagpahinga na rin kami ni Jenny matapos ang paglilibot. Sinabihan niya rin akong wag nang lumabas dahil curfew na ng 10:00. Mahigpit daw kasi doon na inaasahan ko na rin naman dahil nga UP dorm. Pero tila ba may laman ang sinasabi ni Jenny na nagpaisip sa akin. Ewan ko ba, pero sinunod ko naman dahil 10:00 na rin noon at nakaugalian ko na magbasa ng libro para makatulog. Kaso 11:00 na, hindi pa rin ako makatulog. Si Jenny mahimbing na sa kanyang kama. Bigla akong nakaramdam ng pagkaihi. Dahil malapit naman ang CR, hindi muna ako nagdalawang isip. Wala nang tao sa koridor noong gabing yun. Tahimik rin ang mga nasa babang floors. Medyo may kadiliman at malamig dahil sa hangin galing sa labas. Kumakaluskos rin ang dahon ng mga malalaking puno malapit sa may bintana. Malakas ang tunog ng tsinelas ko habang lumalakad papuntang CR nang biglang sabayan ito ng mga yabag. Nang tignan ko ang aking likod at harap, wala namang tao. Akala ko galing sa CR. Ngunit noong oras na yon, ako lamang mag-isa, Sir Lancelot. Inisip ko na lamang na baka echo lang ng mga paglalakad galing sa ibabang palapag. Bigla rin namang nawala nung tumigil ako. Ihing-ihi na rin kasi ako kaya wala nang oras mag-isip pa. Sa pag-upo ko sa inidoro, nandoon na naman ang mga yabag. Siguro may iihiring ibang babae. Sigurado naman akong walang tao ang mga katabing cubicle na iniihian ko. Kaya naisip kong galing yun sa labas. Ang kaso, tumapat siya sa pinto ng kinaroroonan ko. Pansin ko ang mga pulang sapatos, papuputing medyas na matatanaw sa butas sa ilalim ng pintuan ng banyo. Sabi ko may tao pa, ngunit hindi naman siya nagsasalita. Hindi rin umalis, kaya minadali ko na lamang ang pagtayo. Pero sa paglabas ko, wala na siya at napansin ko na lamang sa gilid ng aking mga mata ang paglakad ng isang babae palabas. Nakaputi at may mahabang buhok hanggang sa may bandang puwetan at medyo kulot. Bago sundan yung babae, mabilis muna akong naghugas at pinatay ang gripo. Kaso sa paglabas ko, wala na siya. Wala na ring tunog ng mga paglalakad. Malabo naman tumakbo o naglakad siya ng mabilis. Pinanayuan ako ng balahibo. Kasabay ang pag-init ng hangin sa likod ng mga tenga ko. Payuko na sana akong tatakbo papasok ng kwarto bigla namang may tumunog na lagaslas ng tubig. Bumukas ang gripo kahit sigurado naman akong nasara ko yun ng maigi. No choice, Sir Lancelot. Bumalik ako. Isasara ko pa lang sana nang biglang nagsara ito ng pusa. Hindi lang po yun simpleng tumigil lang ang tubig dahil nakita ko talaga ang pag-ikot ng pihitan. Pansin ko rin sa isang salamin sa may likod ng lababo ang anino ng ibang tao. Wala naman akong katabi ng oras na yun. Doon na ako kumaripas ng takbo. Bahala na kung magbukas man ulit ang gripo. Nagising si Jenny dahil sa malakas kong pagsarado ng pintuan namin. Kako, sorry dahil nagising ko siya. Tapos sinagot niya lamang ako gamit ang pagkunot ng noo. Akala ko galit siya kasi sinara ko na malakas ang pinto. Yun pala, sesermonan niya ako dahil umihi ako na mag-isa. Sabi niya wag ko na raw uulitin yun. May kakaibang pangyayari daw doon sa mga umiihi mag-isa tuwing lalampas ng curfew ayon sa kwento ng ilang seniors doon. At kinuwento ko sa kanya ang nangyari na naranasan din daw niya noong una siyang nagstay. At ang mga seniors nga ay nagbabala sa kanya kinabukasan. Ang kaibahan mas malala raw ang sa akin. Sit-sit lamang ang narinig niya. At sa gilid lamang ng mata niya nakita ang babae. At hindi pa nga raw siya sigurado kung babae talaga. Kaya mas lalo rin akong natakot kung bakit kararating ko pa lamang ay tila ba pinupuntirya ko. Iyakin ako, Sir Lancelot. Kaya umiyak ako buong gabi. Yun kasi ang unang beses na malayo ko sa pamilya tapos ganun na agad ang mararanasan ko. Sa tanang buhay ko doon lamang ako nakaramdam ng kababalagan. Kaya todo ang pagluha ko. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na ako. Namumugto ang mga mata ko nang gumising. Sabay na kami nag-almusal ni Jenny sa Kalay Dining Hall at marami ring estudyante roon. Pilit kong tinatabunan ang aking mga mata.
Panay naman ng pagharang ni Jenny sa tabi ko. Sir Lancelot, mabuti nga at isang araw pa lamang ay para bang matagal na kami magkakilala. Abalang-abala siya sa akin, kaya't nagtanong na rin ako kung ganun ba talaga sa Kalay. Kakoy kwento naman niya sa akin ng detalyado ang nangyari sa kanya at ang mga sinabi ng seniors namin. Pero bago makapagsalita, pinigilan ko siya nang umalingaw-ngaw sa tenga ko ang paparating na yabag ng isang lalaking uupo sa mesang nasa harapan namin ni Jenny. Matikas, malakas ang paglalakad at astang siga o mayabang. Si Miko yun, na nalaman kong kapwa din namin freshman. Paharap ang upo nila sa amin, 2 mesa ang pagitan. Ang mesa namin at ang kanila, mga 2 metro yata at kalahati. Kaya pati boses niya malakas sa pandinig ko at nakakainis yun, lalo na't kakagising ko pa lang. Hindi ko naman sana pipigilan si Jenny, kaso pagpasok ni Miko nakarinig ako ng salitang multo. Kaharap kasi namin ang kasama niya na naroroon na mag-isa na bago pa kami pumunta ni Jenny. Bago pa dumating si Miko, pansin ko na ang pagtitig niya sa kawalan. Tulala, namumutla, may pagkain pero hindi ginagalaw. Mamugto-mugto rin ang kanyang mga mata. Kitang-kita kasi ang malata niya at may salaming suot. Wari ko'y freshman din siya. Bagong gupit kasi at mukhang bata. Dahil doon ang pabungad na salita ni Miko ay para daw itong nakakita ng multo. At siya nga namang ganun ang itsura nito. At nang umupo si Miko, bigla na lang siyang nagkwento. Pasimple lang kaming nakikinig ni Jenny habang mabagal na kumakain. Sa basement pala ang mga kwarto nila. At kagabi raw, huli nang bumaba ang tulalang lalaki. Hating gabi na raw noon. At pagbaba niya, napansin niyang may nakasabay siyang maglakad. Pababa dahil sa refleksyon ng kalawanging salamin na nakadikit sa dingding. Pero wala naman daw siyang katabi. Para masiguro, umakyat siya ulit ng mga 3 baitang para lagpasan ng salamin. At muling bumaba. Naglalakad na siya habang nakaharap sa salamin. At kitang-kita niya raw ang pagsabay ng isang babae. Tabon ng mahabang buhok ang kanyang muka. Nakaputi at may pulang sapatos. Natakot na raw noon ang lalaki. Pero siniguro niya ulit baka dahil namamalikmata lamang siya. Sa pangatlong ulit wala nang sumabay na ikinagaan na raw ng loob niya. Kaso sa may huling baitang ng hagdan habang nakatungo siya sa sahig, pansin niya ang mapulang sapatos na nasa gawing kanan sa may tabi ng dingding. Tinignan niya yun mula baba papunta sa taas at kitang-kita raw niya ang mukha ng babae. Lumuluha ng dugo. Kumaripas na lamang ang lalaki papasok ng kwarto at nagtalukbong ng kumot magdamag. Napalunok kami ni Jenny. Sa description niya kasi ay ganun rin ang nakita ko kagabi. Pero bago pa man kabahan ay napalitan ito ng galit dahil sa reaksyon ni Miko. Tinatakot lang daw ng lalaki ang kanyang sarili. Huwag na raw magpapaniwala sa multo. Papatunayan niya raw na walang nagpapakita na multo tuwing lalagpas na ng curfew. Mga musmus lang kamo ang natatakot sa multo. Iniwan si Miko ng kaibigan niyang lalaki. Pati kami ay tumayo na rin. Ewan ko ba kay Miko, hindi makaramdam. Ano man lang ba yung kamustahin niya ang kaibigan niya? Kinutya pa no? Sa isip ko, tatamaan din siya ng lintik. Hiniling ko rin noon na sana pakitaan siya ng maturuan ng leksyon. Bumalik kami noon sa kwarto at magaan naman ang presensya sa umaga. Saglit pa naming pinagkwentuhan ni Jenny ang narinig. Kaya napagkasundo ang lagi naming sasama ng isa't isa at nangakong hindi lalagpas sa curfew, may permit man o wala. Sa dorm po kasi sa UP, Sir Lancelot, kung alam mong malilate ka sa curfew, pwede kang humiling ng permit para papasukin ka. Kung hindi, matutulog ka talaga sa labas. Striktong pinapatupad yon para masiguro ang kaligtasan at disiplina. Pero sa pagstay ko naman doon ay may mga pagkakataong napagbibigyan pa. Pagkatapos nag-ayos na kami ni Jenny ng pinaghigaan at nagwalis-walis rin. 2 araw na lang bago mag-enrollan. Nagpaalam ako na baka gabihin dahil gagala kami ng mga kaibigan kong tiga-Aurora at hindi naman ako na-late sa curfew ng gabing yon. Maaga rin akong nakatulog. Pagod kasi.
Kinabukasan hindi naman ako lumabas ng dorm at walang gaanong nangyari. Maaga rin kasi ang enrollan bukas kaya maagang nagpahinga. Natapos din naman ng matiwasay ang araw na yon. Ngunit matapos ang araw na yon, nagising akong kabado dahil sa pag-iimpake ni Jenny. Marami-raming dala at doon ko napagtanto na may 8 araw pa nga palang libre bago pa ang umpisa ng klase. Uuwi si Jenny. Maiiwan akong mag-isa sa dorm. At kahit pilitin ko siyang hindi umuwi nasaan naman ang delikadesa ko noon. Kaya ko to mag-isa. Total practice ko na rin ito kumbaga dahil hindi nga malabong umuwi si Jenny kapag walang pasok. Bago siya tuluyang magpaalam, sinabihan niya pa ako na piliin ko lang daw ang kakausapin ko. Hindi raw kasi lahat naniniwala sa mga multo sa dorms. Marami raw ang katulad ni Miko. Umalis rin naman po ako noon. Gumala muna sa kung saan dahil nga walang kasama sa dorm. Buong araw akong nasa labas, sa libraries, sa SU building, sa may sunken garden. Basta kung saan pwede makapagbasa ako ng libro hanggang sa maisipan ko na pumunta sa mga kaibigan ko na nasa kabilang dorm. Nagkwentuhan kami hanggang umabot na yata sa 6:00 ng gabi. Kinuwento ko sa kanila ang naging karanasan ko sa Kalay. Kaso tinawanan lang nila ako. Kesyo magsisimula pa lang daw ang klase ay kung ano-ano na ang iniisip ko. Tumahimik na lamang ako noon. Naisipan naman nilang gumala at napagkasunduan nilang pumunta sa bahay ng kaibigan namin sa labas ng campus. Bale 2 sakay pa, jeep palabas ng gate at jeep papunta sa mismong bahay. Parang 30 minutos ata bago kami makarating sa kanila. Mag-aalas 7 na. Sakto at nagluto ang tiya niya ng hapunan. Kaya doon na rin kami kumain. Maliit lamang ang bahay at ang sikip pa nung dumating ang kaibigan ko dahil marami siyang gamit. Sa totoo lang sa salas na lamang siya natutulog. Kaya naisip ko rin noon na siguradong kailangan naming umuwi sa kanya-kanyang dorms. Pagkatapos namang kumain, naglaro na lamang kami ng kung ano-ano. Hanggang sa inasar na naman nila ako dahil sa kwento ko raw tungkol sa Kalay. At habang medyo napipikon na, nanlaki ang mata ko na makisali sa usapan si tita, ang tinitirhan ng kaibigan ko. Kako may kaibigan daw kasi siyang nagtatrabaho sa Kalay Dining Hall noon. 5 taon na ang nakalilipas. Saktong panahon ng finals exam at pinayagan silang magstay ng matagal para bigyan ng pagkain ang mga estudyanteng nagpupuyat at nagre-review. Matahimik naman daw ang gabi noon. 12:00 na rin kasi. Naiihi na raw ang kaibigan ni tita noon at naisip magpasama sa isang katrabaho. Hindi raw kasi ganun kaliwanag ang ilaw dahil nga may ibang estudyanteng natutulog na. Iilan lamang ang bukas kaya medyo malamlam ang papunta sa banyo. At bago makarating lalagpas pa raw sa may hagdan pababa ng basement, lumamig ang paligid nang tumapat sila sa hagdan. Kasabay nito ang pagtangis ng isang babae. Nakatunog raw ng isang kuting. Humigpit ang kapit nito sa katrabaho. Tila meron raw kakaibang aura sa basement na naging dahilan para bumaba sila. Mukha raw kasing tinatawag sila ng iyak. Sa panahong yun, wala silang alam sa kababalaghang nangyayari sa Kalay dahil unang beses yun na umabot sila sa pagtatrabaho ng ganong oras. Ni hindi nila alam na may salamin sa may hagdan. Ngunit wala naman daw sila napansin sa pagbaba nila nito. At nang tumungtong sila sa lapag ng basement, unti-unting humina ang pagtangis. Lumapit sila sa direksyon kung saan ito nanggaling. Doon ay biglaan na lang din nawala ang pag-iyak. Kaso hindi na rin napigilan ng kaibigan ni tita ang pag-ihi. Puputok na raw ang pantog nito. Naisip rin nila na baka isa lang sa mga dormers na nasa kwarto. 2 lang naman silang pumasok sa looban at nauna raw matapos ang katrabaho nito. Dinig ng kaibigan ni tita ang paghugas nito ng kamay at sunod na rin siyang lumabas. Ngunit bago pa makapaghugas ay kumaripas na siya ng takbo. Iba na raw kasi ang kasama niya sa banyo. Isang babaeng madumi at punit-punit ang damit. May mga pasa sa muka, namumutla at duguan. Magulo rin daw ang buhok nito at nakatitig lamang sa salamin. Nang makarating sa may hagdan ng basement, doon niya naabutan ang katrabaho na nakatitig sa harapan ng salamin. Tulala,
walang kibo at tuwid lamang ang katawan. Takot man ng kaibigan ni tita ay kinausap niya ito ng may halong inis at tinanong kung bakit siya naiwan. Sinabi pa daw niyang may dugo ang babae sa banyo, ngunit wala daw itong reaksyon at parang hindi siya pinapakinggan. Sa oras na yon, hindi pa raw nakikita ng kaibigan ni tita ang refleksyon ng katrabaho sa salamin at nang tignan ay doon na siya napahiyaw ng malakas. Ang babaeng nasa salamin ay ang mismong babaeng nakita niya sa banyo. Pansin din niya ang pulang sapatos nito at ang pagtulo ng dugo mula sa ulo pababa sa sahig, Sir Lancelot. Pinanindigan na ako ng balahibo habang nakikinig noon dahil nasa imahinasyon ko ang pangyayari. Isa pa, kapareho kasi ng description ang nakita ko sa CR at pansin ko rin na pati ang mga kaibigan ko ay natahimik dahil sa narinig. Dagdag pa ni tita, marami daw ang nakarinig ng sigaw ng kaibigan niya. Ngunit nang ikwento, hindi siya pinaniwalaan. Dumating rin kasi ang katrabaho nito na nainis pa mismo sa kanya. Hindi man lang daw siya inintay nito. Napagalitan pa daw ang kaibigan ni tita. Nakaistorbo kasi sa mga estudyanteng nag-aaral kaya tumahimik na lamang ito at magdamag na hindi kumibo. Simula noon, hindi na siya pumayag na magtrabaho sa gabi at kalaunan ay lumipat na rin ng trabaho. Pinagsabihan din ni tita ang mga kaibigan ko na huwag akong asarin sa nangyari. Iba raw kasi ang trauma kapag nakakita ng multo at iisiping gawa-gawa lamang. Grabe raw ang naging trauma ng kaibigan niya kung kaya't pinakinggan nila ito at tinulungang kumalma. Naging mainit ang tensyon sa bahay pero sumabat naman akong asaran lang namin yun. Pagkatapos napansin ko rin sa orasan nila na mag-aalas 10 na. Diyos ko, maaabutan na ako ng curfew at siguradong wala nang pumapasok na jeep sa campus. Nagpaalam na rin kami noon pagkatapos. Dahil gustuin man naming matulog doon ay hindi talaga kasya. Nakakatakot man ay mas pinili naming mahiya. Kasama ko naman kasi ang mga kaibigan ko kaya wala akong dapat ikatakot. Malas lang dahil biglang nag-traffic at nakarating kami sa gate alas 10:30 na base sa orasan ng nasakyan naming jeep. At wala nang ang jeep na pumapasok. Napilitan kaming maglakad at sa may oblation nagiwahiwalay na ng direksyon. Ako na lamang ang mag-isang naglakad papunta sa kalay at hindi ko na muna inisip ang takot dahil baka hindi ako papasukin. Wala kasi kong permit. Salamat sa Diyos kita ko na ang kalay. Hindi ko na alam ang oras pero sigurado naman akong hindi pa ako lumalagpas sa curfew. Hanggang sa makarating ako sa may right wing. 10 metro na lamang ay entrance na nang biglang makarinig ako ng matinis na iyak. Kasabay noon ang malakas na simoy ng hangin at naamoy ko ang balansang samyo. Para bang amoy ng dugo. At ang pag-iyak ay lalo pang lumalakas hanggang sa makarinig na ako ng boses. Ayon sa nagsasabi nito, tulungan ko raw siya. Hindi raw siya ligtas. Binugbog siya, sinaktan at pinagsamantalahan. Boses lamang ang naririnig ko ng mga oras na yon dahil wala akong makita sa paligid. Sa bahagi kasing yun ay medyo madilim dahil natabunan ng malaking puno at medyo malayo sa mga poste ng ilaw. Habang iniikot ko ang paningin, unti-unti nang napapalitan ng galit ang paghingi ng tulong at ang binabanggit niya na ay hindi raw ako ligtas at hindi niya ako titigilan. Doon ko na napansin kung saan nanggagaling ang boses at may silueta ng isang babaeng nakahandusay sa ilalim ng puno. May kung anong bubong rin doon na nireflect ang ilaw ng poste dahilan kung bakit naaninag ko ang babae. Tumawag ako ng tulong dahil malapit naman na at saktong may security personnel sa may entrance. Ngunit marami ring estudyanteng nakarinig sa akin at nakiusyoso sa amin. Itinuro ko sa kanila kung nasaan ang babae. At nakita naming naglalakad si Miko na tumigil din dahil sa pagturo ko. Nilapitan ng marami ang ilalim ng puno, ngunit wala silang naabutan. Tinanong rin nila si Miko kung may nakita pang babae at tumiling naman ito. Itinaas pa niya ang balikat at tinignan ako ng masama. Umasta siyang mayabang at medyo napapatawa. Sabay sabing wala pa raw pasukan ay nahihibang na ako. Marami rin ang tumawa sa akin.
At sinabi pa ng gwardya na baka nagpapalusot lang ako dahil malapit na akong malate. Bakit ko naman po gagawin yun, Sir Lancelot? Ang yabang-yabang ni Miko. Late naman siya sa curfew. Siya ang nakalusot pa dahil sa akin. Grabe ang inis ko noon at hindi ko napigilang maluha. Sa kabila noon, pansin ko pa rin ang ilang estudyante na napalunok nang ituro ko ang puno. May ilang hindi tumawa at nagbigay lamang na makahulugang tingin sa akin. Ngunit hindi rin nila ako nilapitan. Kaya tumakbo na lamang ako pataas para sana magmukmok at isipin ang nangyari. Patuloy ang pagtulo ng luha ko habang paakyat. At tumigil lamang nang mapansin kong makabalik si Jenny. Nasa may hagdan pa lang ako nang mapansin kong lumabas siya. Ngunit hindi niya yata ako nakita. Dumiretso kasi siya sa banyo kaya naghintay na lamang ako sa kwarto. Sa isip ko baka may nangyari kaya bumalik siya agad. Ang nakapagtataka lamang ay wala ang mga dala niyang gamit sa kwarto o kahit anumang bagahe. Hinintay ko pa rin naman dahil kailangan ko na makukwentuhan. Subalit ilang minuto na hindi pa rin dumadating si Jenny kaya nabahala na ako. At sa paglabas ko ng pinto, may narinig na naman akong pag-iyak. Galing sa banyo. At sa oras na yun, boses ni Jenny ang naririnig ko. Dali-dali ko siyang pinuntahan. Sa dulong cubicle nagmumula ang pagkagulgol. Pero hindi ako pinagbubuksan ni Jenny. Hindi rin siya sumasagot. Iyak lamang siya ng iyak. Hanggang sa maramdaman ko ang biglang paglamig. Nawala rin ang iyak ni Jenny at nakita ko ang pag-agos ng dugo sa aking mga paa. At ramdam ko ang presensyang nakatayo sa likod ko. Nagdalawang isip akong lumingon. Baka kasi hindi ko magustuhan ang makikita ko. Ngunit kinalapit ako nito at napatalon na lamang ako sabay karipas papasok ng kwarto. Sir Lancelot, duguan ang babaeng naroroon at hindi ito si Jenny. Hindi ko masyadong naitsurahan pero nasisiguro kong yun ang nagpakita sa akin simula una sa kaibigan ni tita. Magtatalokbong na sana ako noon ng kumot nang mapansin kong nakahiga na si Jenny. Puno ng kaba at takot ang puso't isip ko. Mabilis ang tibok ng dibdib kaya wala akong naisip kundi kalabitin siya para ikwento ang lahat ng nangyari. Bumungad sa akin ang babaeng nakahiga. Puno ng pasa, may ngiting malademonyo. Ang sabi niya ay hindi raw ako ligtas at sasapitin ko daw ang sinapit niya. Natakot ako at tumakbo palabas hanggang sa hindi ko mamalayang lumalabo na ang paningin ko. Nahimatay ako noon, Sir Lancelot. At nagising na lamang akong nasa loob na ng ibang silid. Kwarto yon ng mga seniors malapit sa amin na paminsan-minsan ko nang napapansin. Mga babae po sila at nakita raw nila akong nakahandusay sa labas. Biniro pa nga nila akong mabuti raw at magaan ako. Medyo wala pa ako sa ulirat nun at na maisip ko na ang lahat ng nangyari, bigla po ulit akong umiyak, Sir Lancelot. Grabe kasi ang takot ko at akala ko pa nga ipagtatawanan nila ako gaya ng iba. Ngunit buti na lamang at naiintindihan nila ako. Baka sila ang binilin sa akin ni Jenny na malalapitan ko at makakaintindi sa akin. Pinainom muna nila ako ng tubig at pinakalma. Pagkatapos, ikinuwento na nila sa akin ang tungkol sa babaeng nagpapakita. Lagpas hating gabi na noon, pero hindi ko na rin napigilan pang makinig. Gusto ko nang malaman kung bakit ba nagpapakita ang babae at saka bakit kaya pinupuntirya niya ako. Taong 1980 daw yun. 5 taon pa lang mula nang itayo ang dorm. Mahigpit na noon pa man ang curfew at talagang hindi pinapapasok lalo na't may martial law daw noon. Ang kwento, isang estudyante ang halos araw-araw nalilate ng linggong mangyari yun. Sumasamba daw kasi ito bilang paghahanda sa paparating na exam. May 2 gabi na nakalimot siyang kumuha ng late permit at pinalusot pa naman at binabalaan pa lamang. Subalit umabot na sa 3 beses, gabi bago siya mag-exam ng sumunod na araw. Noong gabing yun, 12:00 nang nakauwi ang babae. Hindi siya pinapasok noon dahil namimihasa na at parang hindi nire-respeto ang mga patakaran. Kahit na nagmamakaawa, naging matigas ang gwardya noon. Ang sabi umalis na lamang bigla ang babae at inakala naman ng gwardya na pupunta lamang sa kaklase kaya hindi na ito sinundan. Kinabukasan na madaling ita ng pagpaparamdam ang mga estudyanteng pagsapit ng curfew.
Mas malakas pa nga raw ito kapag may sumusuway. Ang tanong ko lamang bakit kaya ako ang pinupuntirya? At doon ako naliwanagan nang sabihin ng seniors ko na baka kasi ako ang pinakabagong dating sa dorm. Kami daw kasi ni Jenny ang pinakabago at ang ilang freshmen. Siguro alam ng multo na nakikita namin siya. Papansin kumbaga. Kaya nga raw sa tagal-tagal nila sa dorm, natuto na silang hindi pansinin ang mga kababalaghan. Nire-respeto na lamang nila ito sa pamamagitan ng pagpapahinga ng maaga at pagdadasal sa kaluluwa nito. Sir Lancelot, doon ko napagtanto na hindi ko hilig ang pagdadasal. Kaya din siguro lapitin ako ng kadiliman. Pero sabi ng mga seniors ko, may mga gabi pa rin nararamdaman nila ang kaluluwa kahit na magdasal. Sa katunayan, ilang beses nang binisita ng pari ang kalay para basbasan, subalit hindi pa rin natatahimik ang kaluluwa ng babae. Nang gabing yon sa unit na nila ko nagpalipas. Kinabukasan, kasama ko rin silang kumain. Simula noon, naging ugali ko na ang magdasal gabi-gabi at matulog na maaga habang wala pa si Jenny. May mga gabi ring inaaya ako ng mga seniors ko. Malaki ang pasasalamat ko dahil sa mga panahong yon, hindi ko nararamdaman ang presensya ng kaluluwa. Tila ba may nilipatan ito at hindi ako nagkakamali. Dahil isang umaga, June 6 nang bumaba akong maingay sa mesang lagi kong pinupwestuhan tuwing kumakain. May nakapalibot na grupo ng mga lalaki sa kabilang mesa. Nagtatawanan. Pinagkukumpulan nila ang isang lalaking hindi ko makita. At nang magkaroon ng maliit na siwang ay napansin ko na si Miko yun. Nakinig ako at nalamang inaasar nila si Miko. Nakaihi daw kasi ito sa kanyang shorts. Medyo napangiti rin ako noon at sinabi pang narinig din nila ang sigaw ni Miko. Parang nakakita raw ito ng multo at idiniin pa nilang yun ang napala niya dahil sa pagsuway sa curfew. Subalit mayabang pa rin si Miko nung oras na yon na akala mo'y hindi apektado. E alata naman sa kanyang pinagpapawisan at namumutla at hindi makatingin ng diretso sa grupo na nakakumpol sa kanya. Sumigaw rin siyang walang nangyaring ganoon, sabay alis sa dining hall. Hindi ko pa alam noon kung anong nangyari kay Miko, pero buti nga sa kanya. Dapat lang talagang pinakitaan siya ng multo. Mayabang kasi at pasaway. Kinabukasan 2 araw na lamang bago magpasukan. Nakabalik na si Jenny sa dorm. Tinulungan ko pa siyang iakyat ng kanyang mga gamit at nag-usap kami habang nagpapahinga. Kinuwento ko sa kanya ang lahat mula sa istorya ng kaibigan ni tita, sa nangyari sa akin, sa kwento ng babae at ang nangyari kay Miko. Takot na takot si Jenny nung una. Ngunit nang marinig ang kwento ni Miko humagalpak ito ng tawa. Ewan ko ba kay Jenny, parehas kami ng iniisip. Sa wakas mas panatag na ako dahil nariyan na ang dormmate ko. Buong araw kami magkasama, naglaro, nagbasa at nagkwentuhan. Sinusulit na namin ang mga libreng araw bago magpasukan. Tsak kasing magiging busy na kami kapag may eskwela na. At hanggang sa dumating nga ang unang linggo ng pasukan, tahimik naman ang naging buhay ko sa kalayaan. Masaya na ako dahil malaking tulong ang aking pagdadasal na nag-aalis ng paghatak ko sa mga negatibong presensya. Ginawa rin ito ni Jenny, kaya naging maaliwalas ang una naming linggo ng pagpasok sa diliman. Pumasok ang pangalawang linggo, ang pinakamalala sa lahat. June 16, 1994. Araw yun ng opening exercises. Welcome sa mga estudyante kumbaga. At papalapit na rin kasi ang UP Foundation Day na gaganapin ng 18. Nakakapagod ang mga gawain at late na kaming nakauwi ni Jenny. Yon lamang ang gabing muli akong nahuli sa curfew, pero may mga permit naman kami kaya hindi kami pinatulog sa labas. Diretso rin kami sa pag-akyat at maaga ring nagpahinga. May pasok pa kasi kinabukasan. Tsaka tahimik na rin ang paligid. Siguro mga pagod na rin ng mga estudyante. At nang umakyat kami ay wala na ring tao sa baba, maliban sa gwardya. Madali akong nakatulog noon, pati si Jenny na nauna pa nga sa akin. Bago pumikit, nag-sign of the cross pa ako. Takot na takot ako noon, Sir Lancelot, pero hindi ko siya makita. At dahil hindi ko naman alam ang gagawin ko, nagpatuloy na lang ako sa pagtakbo at nang hindi ko inaasahan, ay sumulpot ang babae sa harap ko at bigla ring naglaho.
at sa bawat paglingon ko ay naroroon siyang sumusulpot at mabilis ring naglalaho hanggang sa ang pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng maraming salamin dahil kahit saan ay nakikita ko ng panandalian ang babae. Nakangiti ng nakakatakot, maraming hiwa at pasa, punit ang saplot, magulo ang buhok at nagsasabing hindi raw ako makakawala sa kanya. Iyak na ako ng iyak noon, Sir Lancelot. Hindi ko maramdaman ang aking katawan. Hindi ko kayang gumising dahil pakiramdam ko ay gising na ako at nasa totoong buhay ang bangungot na yun. Napaluhod ako at naramdaman ang malagkit na likido sa tuhod ko. Nang tignan, puno pala ng dugo ang tinatapakan ko, mga basag na bubog at mga nakakalat na mahabang buhok. Kumaripas ulit ako noon habang humahagulgol. Pinilit kong makarating sa kalay. Baka kasi naroon ng paraan para magising ako. Kaso sa pagtakbo ko, sumasabay ang babae na tila ba nakalutang. Wala akong nagawa kundi ang tumakbo na nakapikit hanggang sa mapabangga ako sa hindi ko malamang bagay. Tapos nagising na lamang ako na nakalapit ang mukha ni Miko sa akin. Sinampal ko siya ng malakas, Sir Lancelot. Nagalit naman siya at sinabing gigisingin lamang niya sana ako at tatanungin kung bakit doon ako natutulog sa basement. Naguguluhan na ako noon at hindi rin makasagot agad kay Miko. Nang biglang marinig ko ang boses ni Jenny mula sa itaas ng hagdan. Halatang kagigising lamang niya at tinanong rin kung bakit naroroon ako. Medyo naimasmasan ako noon at napansin na nasa totoong kalay na ako. Pero nakahiga nga ako sa basement malapit sa may kalawanging salamin. Hindi ko rin alam kung bakit ako naroroon. Totoo bang naglakad ako habang tulog? Habang nananaginip? Kung ganon, bakit hindi ako nahulog sa hagdan? Samantalang nakapikit ako. At saka paanong doon ako natagpuan? Kaya po ba ng mga multo ang ganitong kakayahan? Ang dalhin ako sa kung saan gamit ang pagpapakita sa panaginip? Gulong-gulo ang isip ko magpahanggang ngayon at lalong-lalo na po noon. Sinagot ko si Jenny ng iyak, dahilan para lumapit siya. At sa oras na yun ay hindi ko na napansin ang reaksyon ni Miko. Wala akong pakialam sa kanya hanggang sa makarinig kami ng malagong na pagikbi at amoy na mapanghi. Nakita namin si Miko na nanginginig na pala habang nakatayo at nakatingin sa salamin na sinasandalan ko ng mga oras na yun. Sir Lancelot, laking gulat rin namin ni Jenny na makitang ituro ni Miko ang salamin kung nasaan nasa likuran niya ang duguang babae. Matalim ang titik nito kay Miko at mabilis ring lumingon sa amin. Sa salamin lamang namin siya nakikita kaya't kumaripas kami kasama na si Miko. Kasabay noon ang pagdinig ng malakas na iyak na umaalingaw-ngaw sa buong dorm. Dinig rin ang parang nababasag na salamin at mabibigat na paghakbang pati ang pagkuskus ng parang bato sa semento. Ang nakapagtataka, walang ibang taong gising at bilang nagsarado ang lahat ng pintuan. Kahit ang gwardiya sa labas, tulog at hindi kami napapansin. Ayon kay Miko, tulog na raw yon nung pumasok siya, kaya nga hindi siya nahuling dumabag sa curfew. Bakas sa mukha ni Miko ang takot, salungat sa itsura niyang matikas at mayabang. Nakahanap siya ng katapat. Kasabay noon ang pagpatay-sindi ng ilaw sa koridor ng basement. Biglang dumilim at napapikit na lamang kaming tatlo. Pero bago pumikit, nakita ko pang papalapit pa rin ang kaluluwa. Kaya bahala na si Batman, bahala na rin at amoy ang masangsang at malansang singaw ng dugo. Ilang segundo lamang, nawala ito bigla. Ang presensya ng babae at ang paglakas ng hangin sa paligid ay huminto. Pati na rin ang pagkislap ng mga ilaw sa corridors at bigla kaming nasilaw. Wala na kami sa basement, Sir Lancelot, at nakahiga na sa may dining hall. At doon ko napansin ang maraming taong pinagtitinginan kami. Naroon rin ang seniors namin na siniguradong aalagaan kami. At may ilang tinatawanan si Miko. Ngunit sa wakas, nakahinga kami na maluwag. Subalit na ikwento namin ang pangyayari ay bilang pa rin ang naniniwala. Baka kung ano raw ang ginawa naming tatlo kaya nahantong sa ganon.
Mabuti na lamang talaga at mabait ang ilan sa mga seniors namin at ang manager na nakinig sa mga kwento namin. Ipinangako naman nilang pababasbasan muli ang dorm para matahimik ang mga kaluluwa. Ang kaso, nakailang basbas na ay hindi pa rin ito nawawala. Ang mahalaga, Sir Lancelot, may ilang linggong wala akong naramdamang pagpaparamdam sa gitna ng pasukan. Ganon din si Jenny. At sa buong semestreng yon may nangyayari man ay hindi na ganon kagrabe sa nauna. Pinilit ko rin kasing matulog na kapag oras ng curfew. Si Miko naman, biglang nagbago at naging tahimik na aakalain mong ibang tao. Apektado rin kasi siya gaya namin. At kalaunan ay bigla na lang siyang nawala. At ang sabi ay nag-drop na raw. Ako rin naman pagkatapos ng SEM ay lumipat na sa ibang dorm para sa kapayapaan ng aking isip. Kasama ko si Jenny noon at hindi na ako bumalik pa sa kalay. O kung mapadaan man ay hindi na ako pumapasok sa loob. Hanggang ngayon dala ko ang trauma. Kaya mabigat rin ang pakiramdam ko habang kinukwento ko ito. Hindi ko alam kung nawala na ba ang kaluluwa sa kalay o kung hindi na siya aalis dun. Siguro salamat na lamang dahil walang nangyari sa akin masama maliban sa natakot. Nakapagtapos rin nga ako at may maayos ng buhay. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Nagpapaalala lang po na palaging sumunod sa patakaran para hindi mapahamak, lalo na sa mga curfew. At malay mo, kapag lumabag ka, makaranas ka rin ng kababalaghan. Hindi natin alam. God bless you all po. Tulay Horror Story. Kumusta po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig ng Sitio Bangungot. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Sydney. Bata pa lang ako ay alam ko nang may kakaiba sa akin. Lalo na kapag tinatanong ako ng, ano ang kinatatakutan mo? Ano nga ba ang kinatatakutan natin? Ang iba malamang ang isasagot dyan ay aso, gagamba, mataas na lugar. Pero ako, sobrang takot na takot ako sa tulay. Naniniwala po ba kayo sa reincarnation? Hindi ko po alam kung paano ko ipaliliwanag pero sa tingin ko, nabuhay na ako dati. At ang buhay ko noon parang hinahanting ako ngayon. Kwento ni Mama, baby pa lang daw ako ay napansin niyang hindi ako komportable sa tuwing tumatawid kami sa tulay. Iyak daw ako ng iyak tuwing tumatawid kami sa tulay kapag dinadala nila ako sa bayan para ipa-check up o di kaya para paturukan ng bakuna. Palagi raw yun nangyayari sa akin. Wala raw mintis basta tumatawid kami sa tulay, palagi akong umiiyak. At minsan pa nga ay nagwawala na ako. Takot na takot daw ako at may kung anong tinuturo. Nagsasabi pa raw ako ng mumu. Pero kapag tinitingnan nila ay wala naman daw silang nakikita. Walang nagbago sa akin hanggang sa lumaki ako. Takot pa rin ako sa tulay. Nanginginig ako tuwing dumadaan sa tulay. Minsan nga lagi akong naghahanap ng alternatives na daan. Basta wag lang sa tulay. Minsan naman kapag wala talagang ibang way, pumipikit na lang ako at saka na lang dumidilat kapag nakalampas na. Lagi akong tumatawid kapag may kasabay. Minsan naman nagpapatawid ako sa mga kaibigan ko
nakakaintindi sa akin. Isang beses kailangan kong dumaan sa tulay. Wala akong kasama noon. May binili kasi ako sa isang tindahan ng school supplies. Pero nung papunta na ako sa sakayan ng jeep, naalala kong dadaan nga pala ako sa tulay kasi sa kabilang parte ang sakayan papunta sa amin. Iniisip ko pa lang na maglalakad ako sa tulay ay nanginginig na ang tuhod ko. Medyo madilim na noon dahil paggabi na. Pinakaayokong dumaan sa tulay ay kapag gabi na. Lalo akong natatakot dahil para akong nilulubog ng dilim sa tulay. Naghintay ako ng kasabayan. Kahit may katagalan na akong naghihintay, ay nagtiyaga ako. Hanggang sa may makita akong grupo ng mga kababaihan na dadaan din sa tulay. Sumunod na ako sa kanila. Habang naglalakad ay ramdam ko na ang panginginig ng aking tuhod. Nanlalambot at gusto nang bumagsak. Pero pinilit kong tumawid. Iba na rin ang tingin ko sa paligid dahil nahihilo na rin ako. Pakiramdam ko ay maraming nakatingin sa akin. Nagtatayuan na ang balahibo ko at nanlalaki ang aking ulo. Gulat na gulat pa ako nang makita kong may tumawid na bata sa aking harapan. Naramdaman ko ang pagdampi ng kamay niya sa aking braso. Ang lamig niya. Sinundan ko siya ng tingin pero nagulat ako kasi bigla na lang nawala. Lalo akong kinilabutan. Pabuwal na ako nang mapansin ng mga babaeng sinusundan ko. Mabilis nila akong nilapitan at tinulungan. Todo ang pasalamat ko sa kanila dahil itinawid nila ako sa tulay na yun. Nanginginig pa rin ang katawan ko kahit nakasakay na ako sa jeep. Medyo naging maayos ang pakiramdam ko nang makauwi ng bahay. Mula noon kahit may bibilhin lang ako basta dadaan sa tulay ang pupuntahan ko, nagpapasama na ako sa nanay ko o di kaya'y sa aking kapatid. May mga panaginip din po ako sa tulay na nung una ay hindi ko alam kung may koneksyon ba sa akin. Kasi bukod sa natatakot ako sa mga panaginip kong yun, pakiramdam ko ay talagang nandun ako sa lugar na ipinapakita sa akin sa panaginip. Para bang nangyari na yun sa akin? Bata pa ako sa panaginip kong ito kung saan mayroong kumuha sa akin at inilagay ako sa malaking truck. Sa loob ng truck na yun ay may katulad ko ring mga bata. Pare-pareho kaming umiiyak. Hindi ko makita ang mukha nila. May lumapit sa akin na isang bata. Pinapatahan niya ako pero sige pa rin ako sa pag-iyak. Hanggang sa tumigil na ang truck sa pag-andar. Tumayo kami. Nagbabaka sakaling makakalabas na kami pero pagbukas ng takip ng truck sa ibabaw, binuhusan nila kami ng buhangin. Laging natatapos ang panaginip ko sa ganoong pangyayari at nagigising talaga akong umiiyak. Ikinuwento ko yun sa nanay ko.
Sabi niya noong panahon daw ng kabataan nila, may nagpapagawa ng mga tulay. Marami raw nawawalang mga bata at hindi na raw natatagpuan. Ang kwento-kwento ay inihahalo raw ang mga bata sa mga tulay para tumibay ito. Naging panakot daw yun sa kanila noon kaya takot silang lumabas ng bahay. Kaya sabi ng nanay ko baka napapanaginipan ko yun kasi may mga balitang nawawala na namang kabataan. Kung ano-ano na ang nababalitang kumukuha sa kanila at kung ano ang ginagawa sa katawan ng mga biktima. Sinabihan niya ako na panaginip lang yon. Magdasal na lang daw ako bago matulog. Ginawa ko naman ang bilin ng nanay ko kasi ayaw ko na ring managinip ng masama. Dahil sa takot ko sa mga tulay, takot din akong gumala. Hindi ako lumalabas ng bahay kahit ayain pa ako ng mga kaibigan ko. Kasi lagi kong iniisip na lahat ng pupuntahang lugar ay dadaan sa tulay. Hindi ko talaga alam kung paano ko matutulungan ang sarili ko na mawala ang aking takot. Mabuti na lang hindi na kailangang tumawid ng tulay papunta sa eskwelahan namin. Kaya nakapagtapos ako ng elementary. Noong graduation namin sa elementary, nagkayayaan ang mga kaibigan ko na mag-swimming kami sa ilog. Sumama naman ako kasi first time kong maligo sa ilog. Pagdating namin sa ilog, agad na bumungad sa akin yung view ng tulay. Hindi ko alam na may tulay pala sa pupuntahan namin. Malayo naman ito sa parte ng ilog na paliliguan namin, pero grabe ang impact nito sa akin. Nagsimula akong manginig at mahilo, kaya agad akong napaupo sa lupa. Para ako'y nauubusan ng hangin. Pakiramdam ko ay guguho ang tulay. May mga nakikita rin akong imahe, mga batang nakatayo sa haligi ng tulay. Malulungkot sila na para bang paiyak na. Kinikilabutan ako. Nilapitan ako ng isa sa mga kaklase ko, si Dylan. Tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako. Ano raw ang nangyayari sa akin? Tinulungan niya akong pabalik sa kalsada. Nang hindi ko na nakikita ang tulay, umayos na ng kaunti ang pakiramdam ko. Tagaktak talaga ang pawis ko at nanginginig pa rin ang katawan ko. Nagpasakay na lang ako kay Dylan ng tricycle para makauwi ng bahay. Nang makauwi ako sa bahay, sobrang sama ng pakiramdam ko. Mabigat na mabigat ang katawan ko. Sobrang masakit ang ulo ko at nanginginig pa rin ako. Kaya agad akong natulog para makapagpahinga. Dahil sa takot ko, bumalik na naman ang mga panaginip na kinatatakutan ko. Sa panaginip ko, ramdam ko talaga na parang totoo itong nangyayari. Kung dati sa panaginip ko ay nakikita ko lang na nandun ako, pero iba na,
habang tumatagal. Nararamdaman ko na ang nangyayari sa aking panaginip. Kapag may humahawak sa akin, nararamdaman ko na ito. Ganun pa rin ang panaginip ko. Nilalagay ako sa truck at binubuhusan ng buhangin. Ramdam na ramdam kong nauubusan ako ng hangin dahil natatabunan na ng buhangin ang katawan ko. Minsan naman nagsisisigaw ako sa panaginip ko. Nagwawala ako, humihingi ako ng tulong, lalo na kapag bumubukas ng takip ng truck. Alam ko na uli ang mangyayari. Bubuhusan na naman uli ako ng buhangin. Matatabunan na naman ako. Hindi ko alam kung bakit paulit-ulit ang panaginip ko, pero may paunti-unting nadadagdag. Kagaya ng isang gabi na naginip uli ako, tinatabunan na naman ako ng buhangin, pero sa pagkakataong yun, may humawak sa kamay ko. Isang batang lalaki. Nginitian niya lang ako. Parang wala siyang takot sa mangyayari. Hindi niya iniinda ang pagbuhos ng buhangin sa amin. Isa pa sa pinagtataka ko, palaging nangyayari ang panaginip kong yun na bata pa ako doon. Kaya isip ako ng isip, bakit ganun ang panaginip kong yun? Wala naman akong ganoong experience nung bata pa ako. Nung mga unang panaginip ko, kapag gumigising ako, iyak pa ako ng iyak. Kasi ramdam ko talaga ang lahat. Pero nang tumagal na, parang nasasanay na ako. Minsan pa nga kapag matutulog na ako, parang hinihintay ko kung kailan uli ako papasok sa panaginip. Akala ko ay napagod na sa akin ang mga panaginip ko dahil matagal-tagal na rin na hindi ko yun napapanaginipan. Pero hindi pa pala natatapos yun. Parang pinagpahinga lang ako kasi may mas malala pa palang ipaparanas sa akin ang panaginip ko. Mas grabe na ang napanaginipan ko isang beses. Parang dinugtungan ang mga nauna kong panaginip. May nakahawak sa kamay ko at hindi niya ito binibitiwan. Naninigas na kami dahil sa buhangin na ibinubuhos sa amin. Tinatanggal ng mga tao ang pagkakahawak namin ng kamay. Pero hindi nila magawa. Ang tingin ko sa mga taong yun ay ang mga aninong nakadamit. Hindi ko makita ang mukha nila. Dahil hindi nila kami mapaghiwalay, ipinasok nila kami sa mixer. Kasama ng simento, buhangin at tubig. Matapos kaming paikot-ikutin doon, ibinuhos ang simento sa malaking haligi ng tulay. Doon ko pa nalaman na hindi lang pala sa akin ginagawa yun. Marami pang mga bata ang nagdusa sa ginawa nilang yun.
Lahat ng pundasyon ng tulay, nilagyan nila ng mga bata. Nagising na naman akong umiiyak, pero hindi na kasing lala ng dati. Dahil sa mga nangyayari sa akin, pinatingnan na ako ng nanay ko sa isang psychiatrist at doon nga namin nalaman na mayroon akong highs. Minsan na naginip uli ako. Nakikita ko yung mga batang nakasama ko sa truck. Kung noon ay parang mga anino sila, ngayon ay mas malinaw ko na silang nakikita. Nakakakaba at nakakatakot lang sila minsan kasi bigla silang sumusulpot o di kaya'y sisilip mula sa isang tabi. Pero kapag tiningnan ko kung saan sila sumilip, bigla na lang silang nawawala. Hindi ko talaga alam kung may dapat ba akong gawin kasi hindi ako tinatantanan ng mga panaginip. Kung nung una ay nakakatakot kong karanasan, naging pagmumulto naman ng mga batang kasama kong ibinaon sa haligi ng tulay. Hindi ko rin alam kung bakit sila nagpapakita sa panaginip ko. Pero nagtataka ako kasi hindi ko na nakikita sa panaginip ko yung batang lalaki na humahawak sa kamay ko. Iniisip ko na baka maayos na ang kalagayan niya. Third year high school na ako nang muli kong makita si Dylan. Pagka-graduate kasi namin ng elementary, bigla na lang siyang nawala. Ang balita ko, lumipat sila ng bahay at sa ibang eskwelahan na nag-aral. Uwian na namin noon nang makita ko siyang nakatayo sa tapat ng dati naming school. Akala ko ay may hinihintay siyang iba, pero ako pala ang hinihintay niya kasi bigla niya akong nilapitan. Nilalakad ko lang po kasi ang eskwelahan namin noon at nadadaanan ko ang dati naming school. Ngumiti lang siya sa akin kaya ngumiti din ako. Nagulat ako kasi sumabay siya sa akin sa paglalakad. Tinanong ko siya kung bakit nandun siya sa dati naming school. Sabi niya minsan daw talaga ay binabalikan niya yun. May kung anong humahatak sa kanya na tingnan ng eskwelahan namin noong grade school kami. Sabi pa niya sa akin, natatandaan daw niya nung isang beses na takot ako dahil nakita ko ang tulay. Gusto raw niya akong tanungin noon, bakit may takot siya sa tulay? Noon ko lang nalaman sa kanya na pareho pala kaming may kakaibang karanasan sa tulay. Kung ako raw ay takot doon, siya naman ay iba. Nararamdaman niyang may kinalaman daw ang tulay sa past life niya. Kasi may panaginip daw siyang nakakatakot habang siya ay nasa tulay. Hindi daw niya alam kung bakit ganun, tapos tinanong pa niya ako kung naniniwala raw ba ako sa reincarnation. Kasi siya raw ay naniniwala. Pakiramdam daw niya ay magkasama kami sa past life namin. Kasi una pa lang daw niya akong nakita ay naramdaman niyang parang matagal na niya akong kakilala. Hindi lang niya alam kung saan at kailan kami nagkakilala.
Hindi na ako kumibo sa mga sinabi niya kasi kung ano ang naramdaman niya ay ganoon din ang naramdaman ko. Parang matagal ko na nga rin siyang kakilala. Hindi ko lang alam kung paanong nangyari yon dahil nakilala ko lang naman siya dahil naging magkaklase kami sa elementary at hindi pa kami close noon. Sobrang dalang din naming magkausap. Bago pa kami maghiwalay ni Dylan, kinausap niya ako na parang hindi na kami magkikita ulit. Iba ang pakiramdam ko noon sa kanya. Hindi ko maipaliwanag. Yun na ang huli naming pagkikita at pag-uusap ni Dylan. Hindi ko naman siya hinanap o kinontak kasi bukod sa hindi naman kami ganoon ka-close, nasa malayo na siya nakatira. Isang beses papauwi na ako noon galing sa eskwela, nakita ko uli si Dylan na nakatingin sa tapat ng dati naming eskwelahan. Kakausapin ko sana siya pero bigla na lang umalis. Hinabol ko pa't tinawag pero hindi na ako pinansin. Nagtuloy-tuloy lang siyang umalis. Nagtaka ako pero hinayaan ko na lang. Nang pumasok ako sa school, nakita ko yung mga kaklase ko nung elementary na nag-uusap-usap sa may hagdan. Nagtataka ako kasi hindi naman sila magkakaseksyon pero nagkasama-sama sila nung oras na yon. Nilapitan ko sila at tinanong hanggang sa ibinalita nila sa akin na nabalitaan daw nilang namatay na si Dylan. Galing daw ang balita sa pinsan ni Dylan na kapitbahay ng isa naming kaklase. Nanlamig ako noon na parang binuhusan ng nagyeyelong tubig. Hindi ako makapaniwalang namatay na si Dylan. Nakausap ko pa kasi siya. Tinanong ko sila kung kailan namatay at bakit namatay. Sabi nila umuwi raw si Dylan sa pinsan niya para magbakasyon lang. Pero bumalik din naman sa kanila. Nasa biyahe raw itong pauwi sa kanila nang maaksidente ang sinasakyan na bus at isa siya sa mga namatay. Nang sabihin nila sa akin kung kailan namatay, sobra akong nanghina. Kasi namatay sa kinabukasan matapos kaming magkausap. Yun na pala ang huli naming pagkikita at pag-uusap. At yung libing niya ay yung araw na huli ko siyang nakita sa tapat ng dati naming eskwelahan, pero hindi na ako pinansin. Doon ko naisip na kaya pala iba na ang pakiramdam ko sa kanya noon. Multo na lang niya ang nagpakita sa akin. Nang matapos ko ang aking therapy, umayos na rin ang mga trauma ko. Higit sa lahat, hindi ko na napapanaginipan ang masalimuot kong past life. Hindi ko alam kung may kinalaman din ba ang pagkawala ni Dylan. Kasi nung namatay siya, unti-unti na rin akong hindi na naghinip ng tungkol sa nakaraan kong buhay. Takot pa rin ako sa tulay, pero hindi na yung takot na takot kagaya ng dati.
Ang ginagawa ko na lang ngayon kapag tumatawid sa tulay ay nagdarasal. Hindi na ako nanaginip ng masama tungkol sa tulay pero nagsimula naman akong makakita ng mga multo. Lalong nag-iba ang pakiramdam ko sa mga tulay, lalo na kapag gabi, kasi doon ako madalas makakita ng mga multo. May bigla na lang tumatawid, may naglalakad lang, minsan naman ay nakatayo lang sa gilid. Pero kahit nakakakita na ako ng mga multo, nilalakasan ko na lang ang loob ko. Ayaw kong lamunin ako ng takot. Pero hindi basta-basta nawawala ang trauma. Minsan, bumabalik pa rin. Lalo kapag ang tulay na tinatawid ko ay madilim kung gabi. Hindi naman palaging may isasama ako para lang lumakas ang loob ko. Kaya pinag-aralan kong maging matatag. Labanan ng takot para kahit mag-isa ay kaya kong tumawid sa mga tulay kahit na natatakot. Sa ngayon po maayos na ang buhay ko. Nagtatrabaho po ako sa isang bangko. Masasabi kong malakas na ang aking loob. Natakasan ko na rin ang nakaraan kong buhay na pilit akong hinahabol dati. Mayroon po talaga tayong karanasan sa buhay na kapag nalampasan natin, saka natin nalalaman, masasabi na matatag na pala tayo kasi nalagpasan natin ang pagsubok na akala natin dati ay mabigat na, pero kaya palang labanan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. More power po sa Sitio Bangungot. At syempre, eto na ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Daniel Banhawan, Ansale Aisa, Eugene Cadag, Jen Marcelo, Margie Gadate, Christine Landingin, Mina Santos, Ruth Villegas, Rogelio Parayaw, Janeline Compas, at Michelle Pabillon. Basahin naman natin ang ilan sa mga magandang comment mula kina Rosie De Mesa at Zina Debe Fova. Sabi ni Rosie, magandang araw po Sir Jupiter at sa lahat ng bumubuo ng Sitio Bangungot. Listening na po habang nagpe-prepare ng dinner. Ganado akong magtrabaho habang nakikinig sa kwento nyo. Salamat sa mga nakakaaliw niyong kwento. Ito po ang energy booster ko at hindi ako nakakaramdam ng pagod. Di ko alam tapos na pala ang ginagawa ko. God bless you all and more power to your channel. Sabi naman ni Zina sa kwento na pinamagatang Eskwela. Hala, naalala ko tuloy yung punong mangga sa likod ng paaralan namin sa Bohol. Nagpapanik na ang lahat sa eskwelahan namin noon dahil sa mga kababalagan sa puno ng mangga. Na may umiiyak na babae, may mga nagpapakitang nag-iimpostor sa teacher namin. Kaya doon kami tinuruan ng mga orasyong dasal, pangproteksyon at pangtaboy. It was 1993, my elementary days. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.